Magandang hapon po mga kaibigan. Di po ba kanina ang niluto natin yung salmon, lunch natin. Nabusog po ako, di po nagpahinga ng tulog. Ngayon, yung promise ko po na gagawa tayo ng ngayong hapon, gagawa tayo ng atsara. At marami na po nagre-request. Nako, eto po. Kinugkod ko po siya na talaga nakipaglawan ako, muntik na ako masugatan. Ngayon, ang gagamitin po nating ingredients, ito pong papaya. 2 piraso lang ito, 1 kilo at kalahati, pero magiging 1 kilo na lang to kasi pipigain natin siya. Ngayon, ito po si sibuyas nang gagamitin natin, red bell pepper, onion, in-slice ko na para mabilis, hindi yung maubos yung oras natin. Nakakaboring nga naman, pakikita pa yung paghiwa ng sibuyas o whatever. Tapos ito pong luya. Pino po, yung yang na luya o ginger, ang gagamitin nyo, huwag yung magulang. Tapos ito pong carrots, yung maliliit lang para maganda siya i-display. Tapos ito po yung pasas. Malalaki po siya kasi dala ko pa ito. Talagang nire-reserve ako pag nagluluto ako. Mga galing Oman pa po yan. Ngayon, ito po yung asin na gagamitin natin. At saka yung paminta. Suka. At saka sugar. Ngayon, naglagay na po ako ng, habang kasi na-explain sa inyo, para kumulo na siya, 6 na cups po na vinegar. Sukang paumbong po siya. Tapos, nilagay ko na rin po yung 4 cups ng sugar. Ngayon, hintayin po natin siyang kumulo. Idalamasin natin siya. Ito po siya, may asukal pa. Ngayon ko pa lang siya inaano. Para hindi po magtagal at magluluto pa tayo ng isang putahe. Dahil off ng anak ko, Saturday lang ako pwede magluto. Kaya kahit 3 man lang makapagluto. Ang style ko po nito, lalamasin, 2 klase po ang gagawin natin na atsara. Atsarang pang mabilisan na hindi siya mapapanis. Kasi ito, kailangan ito, pag nilagay mo itong mga ito, madali siyang mapanis. Pero yung 2 klaseng portion ang gagawin natin. Bago yan, ito. Lalamasin natin siya na asin. 1 kilo at kalahati ito. Ganyan, mga 1 cup na asin. Yan. Mix muna po natin siya. Oops. Nagmamadali po ako para maluto natin arroz balenciana at matagal nang nire-request ng ating mga kapatid, kaibigan. Ihahanda niya raw sa Pasko. Yan. Dagdagan pa po natin para yan, kamayin na. Naghugas na po ako, ha. Tsaka ito po papaya, bago nyo siya balatan, hugasan nyo muna. Tapos, pag nabalatan nyo na, pwede nyo po siyang hugasan ulit. Tanggalin yung mga buto-buto. Yan, ito, nag-ano na siya. Nagsasabaw na, gawa ng asin. Tatanggalin natin yung mga dakta niya, yung katas niya. Ayan. 1 cup po na asin ang panlalama sa 1 kilo at kalahati. Ngayon, pipigain ko na po siya. Ayan, naku. Palalabasin lang po natin yung mga katas niya. Ito po mga kaibigan, kita nyo, lumabas na yung katas niya. Ngayon, aanuhin na po natin siya. Ito na po siya, ganyan. Mahina na ang grip ko eh. Ipigain po natin siya mabuti. Tanggalin natin yung mga katas-katas niya dyan. Kailangan po, pigang-piga. Alisin natin ang tubig sa papaya. Yan, dyan muna siya.
maggagadgad po kayo ng papaya, yung magaspang. Kasi merong gadgaran manipis. Ngayon, pagka piligan nyo, pinong-pino, naku, hindi masarap kainin. Ito, tamang-tama. Yung magaspang talaga ginamit ko. Marami kong klaseng pangkudkuran ng atsara. May pino, may magaspang, may sobrang gaspang. Ito yung medium lang. Ito po, kita nyo, lumabas na yung tubig ng papaya. Meron pa natira, pigain natin. Kita nyo, ang daming tubig. Yan po ang pag hindi natanggal, mapapanis agad ang inyong papaya at saka malata siya, hindi siya crunchy. Yan, tapon ko na muna po ito. Ito po mga kaibigan, sobrang asim si sukang paumbong, hindi katulad yung dati kong normal ginagamit. Kaya dinagdagan ko ng 2 cups. Kaya ang mangyari po siya, 1:1. 6 cups nitong vinegar, at saka yung sugar, 6 cups din po. Ito po siya. Ngayon, atin na po siyang i-arrange. Dahil hinintay natin kumulo siya, arrange muna natin dito. At yung dito sa isang boting to, dito natin gagawin yung pang matagalan. Kumbaga export quality. At dahil naman po na hindi naman namin kailangang pagtagalin, kakainin namin, dito yung pambahay. Kaya tuturok sa inyo 2 way. Kung siyo magtagal, ito po maganda iregalo sa Christmas. Pagka nagustuhan nyo ang lasang gawa, pwede nyo ipanggip-gip yan. Ngayon ganito po, himay-himayin natin siya uli. Hindi na po natin siya huhugasan. Kasi pag hinugasan natin siya, madali pong masira at iba na ang lasa. Yan ho ang sikreto ng masarap na atsara. Subukan nyo po yung, kung di kayo naniniwala, subukan nyo yung huhugasan nyo, tapos asinan nyo uli, tapos pero ang dali pong masira. Kahit ilagay nyo sa rep, natutunaw siya. Hindi siya napipermented. Ayan. Yung asin po niya, andyan na. Hindi natin huhugasan kasi hindi na tayo naglagay na asin doon. Andito na siya. Tinapon natin yung katas pero may asin pa siya dyan. Ito, himay natin siya para maganda. I-arrange natin doon. Ayan. Ngayon, si-separate ko yung para dito, konti lang siya. Titira natin konti lang. Tapos ito para dito. Ayan. Konti siya ng konti lang. Diyan. Ayan. Ito yung pangmatagalan po. Hindi naman namin kailangan tumagal. Ay, 1 linggo lang ito. Papapakin namin niya. Sarap papakin. Okay. Ayan. Kasi ito po ang nakakapanis at saka itong carrots. Pagka yung dinayari ko katulad nito. Pero ito, pang kahit na hanggang 6 na buwan, pwede ito. Itong gagawin natin pang matagalan, pwede kayo mag-export, magregalo, taon ko, bibilangin niya, dabor na tumatagal, ang sarap. Yan din natin siya ng raisin. Siyempre, may raisin din siya. Ngayon, ito na po. I-arrange na natin siya. Ano na ba yun? Ngayon natin ito Ayan. Tapos itong sibuyas. Tatansyahin nyo, baka sumobra, marami. Okay lang na unti-unti. Para mababalansin yung pagka masyadong marami, overreacting na. Unti-unti lang. Pero yan po ang mga nagdadala ng lasa, tsaka ang bango eh. Yan. Yan. Okay lang si bawang. Tama lang yung tsaka si luya. Kasi ito po, ginagawang salad talaga. Hinihimay-himay pa ako eh.
Para maganda ang setting natin doon sa jar. Raisin na rin na natin para ano siya. Kung galing pa itong oman, yung mga binabagay ko kasi mahilig ako magluto. Pag kailangan ko ng mga ingredients, andyan na. Kaya nung may nag-request, ay, dalawa yung rep ko, ando doon, puro mga, walang laman, puro mga pang-rika-rikado lang po. Ayan. Lagyan na natin ito kasi masarap siya, marami. Medyo inabalansi ko lang po eh. Ano ba? Ang ganda. Tandaan nyo, huwag nyong huhugasan. Yung alat niya andyan, doon sa ginagawa natin syrup, wala na pong asin yun. 1:1 po ang gagawin nyo. Kasi suka kung paumbong, sobrang asin. Kaya ginawa ko ng 1:1. Magbalansi asin niya, tsaka yung tamis. Tapos yung alat nito, perfect po ito. Ang ganda po itong pang-gift sa Christmas. Ano kayo ng magandang jar, sa mga friends nyo dyan, yung mga nasa Amerika, yung mga, alam kong marunong kayo nito, pero subukan nyo lang po yung mga iba-ibang recipe. Ilagay na natin. Tansyado ko na yun. Gumagawa ako sa oven niya. Sarap-sarap niya sa prito. Minsan kahit di prito, pag sa gabi binuksan ko, matakaw ako eh. Papakin ko yan. Ayan, mix na siya. Ito po pala, na-sterilize na. Hindi ko na pinakita sa inyo kasi mahaba pang paano. Basta kayo kung gagawa, tandaan nyo yung mga jar na pwedeng sterilize ang gawin nyo. Kahit buhusan nyo na lang ng tubig. Ito po, lalagyan natin siya ng paminta. Tignan naman po natin makalimutan. Ayan. Set na po natin siya ng maganda dito. Yun po ang gagawin natin yung pangmatagalan. Pinakita ko lang sa inyo para may option kayo. Kung gusto nyo tumagal, panregalo, ganon. Ito naman, abot ng 6 months. Basta nasa rep po. Lagyan natin ang ganda parte sa gilid. Pag nagbenta kayo nito, i-arrange nyo lang na maganda. Yung katakam-takam, ay siya. Kailangan ko ng 2 jar para dito. Okay lang. Ganda. Pwede nang puno eh. Kasi yung syrup, lalagyan natin eh. Maglalagay po kayo space kasi yung syrup, gaganon siya. Medyo huwag po siyang siksik at saka huwag puno. Ayan. Ay, ganda. O, atin po siyang titikman. Asin na. Amoy ng puno. Grabe. Asin na yung aking sinigang kangkong. Asin na. Okay na sa akin yung tamis. Pero kayo, titikman nyo rin. Yung tinimpla kong 1:1. Pag matabang sa inyo, pwede kayo mag-additional. Nasa inyo naman yun eh. Kasi ako hindi masyadong matamis. Gawa nga ng... Kaya hindi ako, mga kapatid ko po, diabetic ako lang hindi. Hilig sila sa matamis. Yung pala isa kong chika sa inyo. Ayos lang sa akin. Ngayon, kain po natin siyang maluto pa ng konti ang suka. Sarap. Grabe. Wala pa yung mga sangkap-sangkap niya. Suka pala at asukal. Sarap na. Ito po, ready na siya. Atin muna siyang babawasan. At palalamigin para ilagay doon sa ating isang sineperate na ngayon, ito po, yung natitira dito sa sineperate natin para dito sa isa at syara.
Yung pong tumatagal eka na pangmatagalan, ibuboil natin ito. Sama-sama po siya. Yan po siya. Ito po yung pangmatagalan. Ayan po, ibuboil natin siya para siya yung pangmatagalan na hindi mapapanis. Kasi ito po, naboil na siya. Enough na po ito. Pwede na. Yan, patay na natin. Palamigin natin ng konti bago natin i-mix doon sa papaya. Yan. Ito po, atin na siya i-mix. Medyo malamig na. Pwede naman siya ilagay ng mainit. Okay lang yun. Ayan. Ito po yung pangmatagalan. Hindi siya mapapanis kaagad kahit taong pa ho. Sangkap niya, sayang. Ayan, mix natin siya bago natin lagay sa jar. Ayan. Lalagay na po natin siya. Tandaan nyo po, i-sterilize nyo yung mga garapon nyo paglalagyan. Huwag nyo ilalagay sa rep ng mainit pa, palalamigin nyo po. Ito po atin siyang ilalagay sa isang ginawa natin. Pwede naman po siyang direct na mainit. Huwag lang mainit na ilalagay sa rep. Yan. Tsaka yung pong pakukuluan natin na gagawin natin syrup, kailangan po yung makita nyo malapot-lapot na siya. Yung parang arnibal na. Ganun. Okay lang dumami ginawa nyo, sumobra kaysa kulangin kasi pag kulang ang pangit o dry. Ayan. Ayan po. Basta kailangan huwag siyang dry. Okay na yan. Ayan po siya. Wow, ang ganda. Huwag nyo lang po siyang ilalagay ng mainit sa rep, ha? Palamigin po natin. Tatagal po ito mga 6 months, basta nasa rep. Ito naman po isang ginawa natin na binoiled natin yung mga ingredients niya kasi madaling mapanis yun. Taong po yan. Maganda ipanregalo sa Christmas. Basta may maganda kayong job. Atin po titikman ng pagkakaiba. Ito po yung binoiled natin na pangmatagalan. Tikman po natin siya dito. Kukumpara natin yung lasa. Pareho lang po yan. Dahil isang timpla siya. Natin siya. Sisintin siya natin. Mainit-init pa po eh. Ang sarap, panalo. Ang ganda pong igip ito sa Christmas. Panalong-panalo. Napakasarap. Ako. Ang sarap. Grabe. Panalo. Ito naman po, titikman natin yung isa. Ayan. Ang sarap. Grabe sarap. Parehong masarap. Pero, talaga pong mas masarap ito. Yung binoiled. Kasi naman po ito, pang araw-araw. Habang nagtatagal, masarap din ito. Iba po yung dating ng binoiled yung pang matagalan. Pwede na niyo itong gawing business. Kasi ito, mamaya-maya, makukonsentrate na niya. Kasi ito, na-boiled na eh. Pareho po siya. Grabe sarap.
Ayan, lumano na siya, nagpapareho na siya ng lasa kasi lumalabas na yung sangkap niya. Lasa na lang sa sangkap niya. Ito kasi na-boiled kaya na ano na siya, na mix ng mas mabuti. Pero ngayon ito, pareho wala ang tulak kabilin kasi isang timpla. Pang matagalan lang po ito. Ito 6 months pwede. Basta nasa rep. Tapos ito, kahit po taon. Pwede na po i-business. Sabi na iba, ba't daw hindi nagbi-business? Hindi ko napakwaya eh. Okay na kung ano yung meron kami. Sinishare ko na lang yung talent ko. Yung sarap talent ko. Sarap gabi. Parang mauubos ko, papasin ko na lang. Ha? Pag nagawa sa oman ito, natikman ko ng hating gabi. Ay, nauubos ko. Sabi ko, konti lang. Mamaya, balik na lang ako, konti lang. Ang sarap. Grabe po. Hindi dahil sa ako nagluto. Yung alat niya, di ba, hindi natin siya nilagyan ng alat yung to. Yung pong 1 cup na pinanglamas natin na asin. 1 cup yung asin. Isa't kalahati po yung papaya. Pero ang balansin po yung alat niya, tamis asin. Huwag niyong huhugasan si papaya at naku, mabubulok yung inyong atsara. Sarap. Grabe.